Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Action Plan para sa El Nino inaprubahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Si Donna Cawiz Balio mula RP Bontoc sa balita. Inaprubaran ti Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council wenno PDRRMC ti Provincial Action Plan for El Nino ditoy Mountain Province kas pangontra iti anyaman nga epekto ti nakaro atikag ditoy probinsya. Inpakaammo ti Provincial Information Office nga inaprubaran dagiti kameng ti PDRRMC iti taripnongda ti 5 a sektor nga tutok ti Provincial Action Plan. Karaman ditoy ti seguridad iti supply ti danom, makan, enerhiya ken pangsalunat. Iti food security manamnama nga maikan iti naan-anay a suporta dagiti maapektaran nga mannalon. Ti panglima iti action plan ket public safety nga nakatutok iti prevensyon dagiti insidente ti puor. Maipapan ditoy kini daw ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. kadagiti kameng ti PDRRMC nga agtitinulong tapno nasayaat ti implementasyon dagiti nasao nga action plan for El Nino. Narpos na Bontoc, Donna Cawiz Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawiz Balio. Higit 1,700 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng Kalinga matutulungan sa ilalim ng DOPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok 1,900 na benepisyaryo manipod iti na dumaduma aparte iti Kalinga ti matulungan babaen iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers wenno tupad program ti Department of Labor and Employment. Daytoy ket karaman iti signing of contract ken orientation itay nabiit nga indolwan iti Dole Kalinga ken Congressional District Office. Dagiti tupad beneficiaries ket agtrabaho iti 10 nga aldaw kadagiti public places particular iti eskwelahan ken barangay. Masweldoan da base iti minimum wage iti rehiyon of 430 pesos. Sigun ang kini Congressional District Office focal person Delia Dugyon, 10 million pesos iti alokasyon wenno pondo para iti nasawa programa babaen iti inisyatibo ni Kalinga Representative Alin Jessie Mangawang. May palagip nga iti tupad ket may sa programa iti Dole tapno may paay iti emergency employment kadagiti naawanan ti trabaho, underemployed ken seasonal workers. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Robbery and band incident sa Kawit, Cavite, isang malaking tagumpay ng Philippine National Police o PNP Calabarzon ayon kay Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Pagbabalita si May Formaran ng RP Lucena. Malaking tagumpay para sa PNP Calabarzon ang pagkakatuklas sa mga suspect sa likod ng isang robbery in band na naganap sa Kawit, Cavite noong February 13, 2024. Sa press con ng PNP Calabarzon kahapon, inihayag ni Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas kung sino-sino ang mga suspect na pawang mga miyembro ng PNP. Kinilala ang mga ito na si Police Senior Master Sergeant John Paulo Maigi Millona na nakatalaga sa Cavite Provincial Intel and Detective Management Unit bilang pre-charge investigator. Si Police Senior Master Sergeant Reynaldo Andrade Aquilit Jr. mula sa Provincial Intel Unit ng Cavite PPO at si Police Corporal Leonard Pastrada Pareha na nakatalaga sa Provincial Drug Enforcement Unit ng Laguna PPO kasama ang kanilang 2 sibilyan na kasabwat at 4 pang John Does. Inihayag pa ni General Lucas na ang 3 suspect na pulis ay inilis na sa kanilang unit at inilipat sa Regional Headquarters Holding Area Section o RIHAS at isinailalim sa restrictive custody.
Sa investigasyon ng PNP, natukoy na persahang pinasok ng mga suspect ang dalawang residential house na nakasuot ng itim na jacket at gray long sleeves na may cap at face mask at tinutukan ng baril ang mga biktima. Tiningay ang mga mahalagang gamit, kabilang mga cellphones, mga dokumento ng pagkakakilanlan, isang maikling baril at hindi natukoy na halaga ng pera. Naharap sa kasong robbery in band ang mga suspect, kasabay ng atas ni R.D. Lucas sa Regional Investigation and Detective Management Division at Regional Internal Affairs Service na magsagawa ng isang parallel administrative investigation. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. Barangay San Pedro, Biri, Northern Samar, mayroong bagong evacuation center. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Nahuman na sa probinsyal nga gobyerno sa norte sa Samar ang konstruksyon sa duha ka andana nga evacuation center sa Barangay San Pedro, Munisipyo San Biri, Norte sa Samar. Ang bago nga center ang may ginalutaga nga kantidad 2.8 milyones ka pesos. May danainis ang kinahanglanon nga mga pasilidad sugad sa water supply, kusina ug pantry, toilets, rampa ug generator set ngan andam na nga karawaton ang komunidad nga nanginginahanglan san bulig sa panahon san mga remalaso. Pinaagi sining inisyatibo gintatalinguha sang gobyerno probinsyal nga mabuligan nga maprotektahan ang komunidad kontra san mga challenges san climate change ug iba pa nga mga remalaso. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Provincial Social Welfare and Development Office ng Surigao del Sur, ilulunsad ang Ride the Right campaign kasama ang Commission on Human Rights o CHR Caraga bilang bahagi ng Women's Month celebration. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gikatakda nga ilusad sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang Ride the Right campaign kauban ang Commission on Human Rights o CHR Caraga sa Marso 15 sa nagkadaiyang bus terminals dinhi sa probinsya. Sa impormasyon nga gihatag ni Hershey Nunez, Provincial Social Welfare Officer, unang pagabisitahan nila mao ang bus and jeepney terminal dinhi sa Tandag City kundi isentro ang aktibidad sa paghatag og impormasyon diha sa mga drivers ug operators bahin sa child ug human trafficking. Importante sumala pa nga masabtan ug mahibaluan sa mga toda ang balaod ug ang mga senyales sa trafficking tungod kay posible nga diha sa mga terminal iagi ang mga biktima sa human trafficking. Ang ngayon usab nga mahibalo sila sa mga pamaagi sa pagsumbong diha sa otoridad. Sumala pa ni Nunez nga kabahin ang Ride the Right campaign sa mga kalihukan nila ni ining Women's Month celebration. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Pagpapanumbalik ng commercial flight sa Sulu patuloy na pinagsusumikapan ng Bangsamoro Airport Authority. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Bukod pa matampa biyaon pangkuno hikabalikin biyahe ari plano pahulo iningkya bahagi hi Airport Manager Delson Ismael sin Bangsamoro Airport Authority at tawabaa masasilaha pagtakaran sin Kapakwa Advisory sin Leading Edge Air Services amun nakaw na nagbiyahe hulo to Zamboanga sumaka na hundong hakakugdan sin pandemic. Watwati Ismael sang patwaktu hikabalikin biyahe amun magdihil tuod katanaman pa mga magkakawi pa Zamboanga iban mo imari palupa sug. Agi pahaini tuy-tuyin ka nila hasupaya kakanapan in commercial flights sa Maripasulu payay malago na pamindahi inji madyato habinaywayan amun makatabang natur isab ha tourism sector. Denga RP Holo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.